What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoodin o pakikinggan si Madam Maharlika. Tila'y planado di umano itong paglaya ni De Lima sa malapit ng pag-resign ni Boying Remulla sa DOJ. Na kung matatandaan yung mga kababayan, hindi na okay, no? Ang kalagayan di umano nito at wika nga malapit na di umanong matigok. At ipapalit naman dito si De Lima. Naku naman po, na kaya ba iluluklok muli itong si De Lima sa panahon ni Administrasyong Marcos upang singilin ang mga Duterte na nagpakulong sa kanya at dungisan ang mga pangalan nito? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, grabe na di umano no ang kabalbalan nitong asawa ni BBM. At lahat di umano ng nangyayari sa ating bansa, siya di umano ang may pakana. Kung kaya naman ang wika ni Madam Maharlika mag-people power na di umano, bago ba palubugin di umano sa utang ang bansang Pilipinas. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Yun nga, nakita nyo yung pangaharas sila. Pero, alam naman natin na kaya nilang distrong ka rin ang batas. Kaya ni Lisa Bilin ang mga judge. Paano wala nga tayong kakampi? Dahil mismo si Bonjing Remulla sa Department of Justice, mga kababayan, na isang bulati na lang hindi pumipirma, hirap na huminga, kumakapit tuko pa rin. Na hindi umaalis sa pwesto. Kasi nga meron pa silang mga transaksyones. Tama. Mamamatay na lang, bulak na lang ang kailangan, lipstick na lang ang kulang ni Boying, ayaw pa rin bitawan, di ba? Kasi ayon sa ating source, si De Lima nga daw, di umano ang ipapalit dyan sa kanya. Pero Naku ayaw po. pa rin bumitaw ni Bonjing. Kasi nga, meron pang mga transactionist yan sila nila, Lisa Bangag, Bartek. So ngayon, tama lang tong kasuhan, pero ang pinakamagandang pwede nating gawin sa mga bangag ay tanggalin sa pamamagitan ng boses ng bayan. Okay? Sabi ni Glo Calizo, repent ka na, Boying. Ayun na nga matitigok na lang or pinahirapan na nga ng 4 months Sinisingil na nga siya ng mga bulate. Sinisingil na nga siya ng karma. For 4 months niloko tayo. Ni ha, ni ho, wala tayong narinig. Nagpahinga, inaratay, sumusweldo sa kaban ng bayan. Ito ay isa sa mga pagsasamantala ng gobyernong ito, mga kababayan. Kaya wala tayong way wala na tayong ibang way para tanggalin ang mga bangag na yan, kundi lumabas kayo lahat sa inyong mga bahay, magbitbit kayo ng flag, okay, sa tamang panahon, at mag-speak up kayo. Kasi tinatapon na nga kayo Di ba? Tinatapon na kayo ng bonggang-bongga. Sabi nga ni Musgood, people power na, nakakasuka na ang mga bangag na ito. Sabi ni Baby Faith, ano ba update na balita kay Remulla? Hindi ko napanood. Naghihingalo na palangga. Sabi ko nga, isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Okay, and now, moving forward. So nakatanggap ako ng mga galing sa inyo ng mga mensahe na ang sinasabi ng kampo ni, is it si Romualdez, na yung mga kampo nila, na si Inday, di ba, ay parang binabastos daw sila. Tama ba yon? Ano sinabi ng eksakto? Binabastos sila dahil hindi darating si Inday sa SONA. Bakit naman pambabastos yun? Di ba dapat matuwa kayo? Gusto nyo nga mag-resign si Inday sa DepEd. Pinagbigyan kayo. Di ba? Gusto nyo mag-resign. Alright? Pinagbigyan kayo. Tapos ngayon, ayaw niya nang totally kinat niya na yung ties sa mga bangag. Galit pa rin kayo. Tama. St. Peter. Sabi ni Sally Kigochi, ayan, St. Peter is waving kay Bonjing. Okay? Galit pa rin kayo. Bakit naman si Inday Sara ay a-attend sa SONA, inappoint niya na yung sarili, dinesignate niya na sarili niya as designated survivor.
Natataranta kayo kasi baka mangyari yung katulad sa Netflix series? Yun ba? Isoltik to mga to. But ganun pa man, kinu-question pa nila bakit hindi aaten si Inday, ganyan-ganyan. Binabastos ang presidente, da. Oy, kulang pa yan sa presidente ninyong bangag. Dapat nga yan, ginakalis ba? Tinatanggal ng bonggang-bongga, hinihila ang mga paa ng taong bayan. Sabi ni Miss Gojek, takot silang majomba. I know. Eh di, wag na kayong, kung mayroon kayong takot, kasi mga paranoia kayo, eh di wag na kayo magsona dyan, ilipat nyo. Ilipat nyo ang location para sa tamang hinala kayo, di ba? Tamang hinala to mga to. Bakit naman tapos pati si Senator Bato, hindi rin natin. Ako ay challenge all of you. Di naman dapat sila matakot kung alam nila sa sarili nila na wala silang ginagawa, no? Sa taong bayan o sa mga kasakasama nila sa loob ng Malacanang. Lahat ng galit kay Bangag sa kanyang Correct. pinaggagawa. Kayong mga kongresista, yung iba mga nagre-report sa akin, na kayo ay sukang-suka sa Bangag, nakikisama lang kayo, kasi wala kayong magawa, dahil tatanggalin kayo ng budget, senador, lahat. Huwag kayong umattend ng SONA kung totoo yung pinagsasabi ninyo. Bakit kayo a-attend sa isang SONA ng mga bangag? Wala namang sasabihin yan. Ano i-report niya sa inyo? Na ang asawa niya ay kidnapper? Nag-extract ng 2 bata sa Turkey? Buti sana kung yan ang i-report niya. Di ba? At least may pag-amin. Ano i-report nila ni Coting? Tama bang pakinggan? Okay, anong i-report ni Marcos Jr.? Na siya ang mastermind ng smuggler at pinababayaan niya si Michael Matt at si Martin Arrenta, Tambaluslos, sila Rubio lahat sa Bureau of Customs. Oh, yan dapat ang nire-report yan. Yan ang SONA ko. Okay? Mamili na lang kayo. Magsasona ba si Inday? Para may nabasa ako. O kung magsona si Inday, ayun, dapat magsona siya. Kanya-kanya tayong sona. Magsona si Inday, magsona kami. Snorting of the national amats. O state of the narco addictus benedictus. May nabasa ako kanina. Designated survivor is waving, sabi ni Alma Yulo. Oh, Kuting Bangag report. So ano i-report niya? Unang-una yung 20 pesos na ang kilo ng bigas, hindi na natupad. Yung 1 million niya na pabahay, hindi natupad. Oh, nasaan yung build better eklabos niya? Wala. Ano report niya sa inyo? Yung pag-travel niya na puro pledges. Nasaan na yung pledges? May natuloy ba doon sa mga pledges na yan? May ipinagmalaki ba sila? Wala. Ano i-report niya ni Marcos Jr. sa inyo? Yung pagpa-party nila every night sa Malacanang? Yung agaw ni Lisa Tanas ng alak, pag-agaw ni Bartik ng alak kay Chis Escudero. Yan ang mga iulat. Wala na, ano ang iulat niyan? Supposedly, yung SONA na yan ay ulat sa bayan. Kung ano yung mga nagawa nila. Anong nagawa nila? Pahirapan, manggipit ng mga maisog group. Mag-file ng mga fabricated crime. Mag-appoint ng sekreto, katulad ulit-ulitin natin, kay Michael Ma. Andito po lahat, halos. Wika nga ng taong bayan, baka puro kasinungalingan na lamang ang lalabas sa bibig ni BBM sa SONA. Okay, itong book ni Attorney Vic, you must have a copy. Pero wala pa. Sa US, hindi pa po dumarating yung ating kopya. On the way na. So sabi ko naman sa inyo, mag-email lang kayo ng bonggang-bongga at kada moment na makakuha tayo ng stocks, ipapadala natin, ikokontakin ko kayo. So, ang kukontak lang sa inyo, yung email na yan, ha? marlicanetwork@protonmail and number ni Rolly o ni Rolando. Okay? Yung pangalan yan, tandaan mo. Rolly at Rolando. Yan siya kasi in charge sa nagdo-document, accountant kasi siya. So, I'm not good at that. So, siya lahat. Okay? So, yun lang yung taong yun dito sa o-orderan yung book. Isasagutin ko kayo, then I will forward you to Rolando. You must have this book kasi andito ang mga pasabog ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi Mama Ribik Takayama, baka i-report ni BBM, ito yan, baka i-report ni BBM yung, ano yun? Puro i-re-report ni Bangag, sabi ni Joyce pala, of USA,
ni Bangag ang imbentong magandang nagawa niya. Definitely puro imbento yan, palangga. Puro dadadadada. Hmm. Sabi ni Farman Braga, dadadadada. Alright? Mag-party, mag-inuman, pagtaas ng Di ba bilihin, travel nakakahiya anywhere yun? with the expense of taxpayers, paggurgur sa mga kalaban na walang kalaban-laban. That's true. Watching you from Hong Kong, si Shirley Miguel. Yeah. So, yan yung i-report niya. Yan, wala naman siya. Ano ba nagawa ni Marcos Jr., by the way? Maliban sa panggigipit sa atin lahat. May nagawa ba? O, ipacheck na natin sabay-sabay ang mga ni Bangag, sabi ni Bento. Hanggang ngayon, hindi siya nagpapupulburon test. Patuloy siya nagpapakita ng mga manifestations ng isang bangag. Anong gagawin natin? May gagawin ba itong si Aimee at saka si Inday? Kasi recently, 3 days ago, nasa Cebu sila. Okay? Nasa Cebu si Inday at saka si Aimee at close na close pa rin ang dalawang mag-BFF. Ano ang gagawin ng mga yan? Yan ang kinatatakutan ni Lisa Tanas. Kasi, baka, pabum-bum-bum daw. Para ipabum-bum-bum daw ang Congress. Okay? So, sila po ay mga nataranta. Dahil doon sa designated survivor na sinasabi ni Inday, baka ipabum-bum-bum sila. Samantalang ito si Inday at ay abalang-abala sa kanyang mga engagement dito sa Cebu at namataan nga sila dalawa ni Aimee Marcos. Sa tingin niyo, ano ang point of view niyo dyan? Ayan pa rin si Inday ayan. Silang dalawa. Ang dami mga estudyante. Ano sabi ni Inday dyan? That was 2 days ago. National School Press Conference Opening Program, Caracar City, Cebu. Okay? So, ano tong event na to? Masaya akong makabalik sa Heritage City ng Cebu at makadalo sa pagtitipon natin mga Pilipinong mag-aaral na nangangarap na maging mga mamahayag kasama ang kanilang mga guro sa isasagawang National School Press Conference. Okay. Noong ika-8 ng Hulyo, School Press Conference pala sa Cebu. Nagbigay ako ng 2 paalala sa ating mga future award-winning journalist. Okay. Sa kanilang interes at karera sa pamamahayag. Sana hindi kayo tumanggap ng mga payola, no? Yung mga future journalist. Una, huwag nilang pagaluin ang assumption at opinion. At pangalawa, ang tapat at makatotohanang paghatid ng balita. Tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay may kakayahan at tungkulin sa pagsusulong ng mga pagbabago na ating makakamit sa pamamagitan ng malayang pamamahayag. Huwag kayo tumulad sa mga mainstream media na sinungalingalan ni Lisa ang kanilang mga ngangabels. Ayun, tumahimik na sa kababalita na naturingang Fourth Estate. Pero naging, what? Kasabwat. Ayaw itulat ang mga katotohanan. So anyway, kasama na si Aimee Marcos dyan. Anong drama nila dyan? Ayan, 2 budol queen daw. Well, inaantabayan na natin na baka meron nga silang gawing boom, boom, boom. Not the literal boom, boom, boom. Baka yung isang boom, 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 right? What do you think? Sabi ni Manong-Manang, Aimee, manggagamit at spy yan. Pwede rin yun. Pwede rin. Ito kasi yan Okay. 2 lang yan. It's either na totoong siya ay may gagawing boom, boom, boom. Whatever that boom, 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 baka siya na mismo baka siya ang maglabas ng video. Diba? Or spy. Dumidikit kay Inday, pwede daw, sabi nag-comment, dumidikit kay Inday para malaman niya yung mga galaw ni Inday. I think natuto na si Inday. Diba? Sabi ni Megazord, Aimee, Trojan horse yan. Pwede, possible lahat yun. Pwedeng totoong tandem sila dahil pareho silang nabudol. Well, binudol din tayo ni Aimee dahil sabi ko nga, binudol tayo kasi alam niya adik yung kapatid niya. Alam ni Aimee, ito na nga, Senator Aimee, nakakita mo, Senator Aimee, for sure, may nanonood ng mga staff mo. Okay? Shout out kay Ina Reformina. Okay. Okay.